dyan sa mga nanonood, sa ating mga vloggers, kung tawagin ay DDS vloggers. Magkaisa po tayo, hindi naman ito Marcos Duterte. Itong pinaglalaban natin ay para ito sa ating bayan, kapakanan, ng lahat ng bawat Pilipino. Kailangan natin magkaisa dahil masyado na tayong ginigipit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung makikita nyo, puro na lang pasarap. Paano naman tayo? Kawawa naman tayo mga simpleng nilalang. Sila, pinagbabawal nila, ina-announce nila na sabi nila, kung pwede, wag na daw tayo mag-celebrate yung mga may mga trabaho dyan. Wag daw mag-celebrate ng magarbong Christmas. Ay, isang beses lang naman nangyayari yung Christmas, di ba? Paano mo sasabihan tapos kayo, napakasarap ng inyong mga pagkain kung makikita mo sa mga mainstream media, sa social media, na yung mga kinakain ng kasalubuyang namumuno ay napakamagarbo ng kanilang pamumuhay. Kawawa naman tayong mga Pilipino na nagsasakripisyo. Ito po para sa akin, tayong Pilipino, dahil nakita natin ang progresibo ng isang bayan, Davao City. Nakita natin yung sobrang disciplinaryan ng isang syudad, Davao City. Tinawag natin ang mga Duterte, number 1, si Tatay Digong, nagwawala na tayo sa ating mga probinsya, municipalities, mga syudad, mga kung ano-anong mga lugar dito sa Pilipinas, nanawagan tayo. Tatay Digong, tumakbo na po kayo, ganyan-ganyan. Eh sa totoo lang, yung matanda na nahihinig sa Davao City, pero tayong mga Pilipino nanawagan, Tatay Digong, tumakbo na po kayo. Pero nung sinunod niya ang kagustuhan natin, tinulungan natin siya makaupo. Pero sa ngayon, na naupo ang Pangulong Bongbong Marcos, anong ginawa natin? In-rider natin, iniwan natin sa ere si Tatay Digong dahil nalasap natin yung magarbong buhay, magarbong mga sasakyan, magarbong pananamit. Abay, hindi na yata makatarungan yon kung sila lang ang nakikinabang sa pera ng mga bawat Pilipino, ng mga taxpayers. Kapag hindi tayo magkaisa, paano na ating bayan? Sobra-sobra na ang kinakaharap. Tumataas ang kuryente, tumataas ang bayarin sa tubig, tumataas ang lahat ng bilihin. Paano na tayo? Ang alam mo, hindi nyo alam, ito kwento mo sa inyo. Mayroong isang syudad na malapit sa Mike Fairview, hindi ko nababanggitin. Marami nang nangihingi sa mga bawat palengke. Humihingi ng pera kahit piso, tinatanggap yan. Nakakain lang sila. Paano na yan? Yung mga pro-Bongbong Marcos, please naman, paawa kayo sa amin. Kayo, puro masasarap ang inyong mga buhay. Sumasakay kayo sa magagandang sasakyan, naka-aircon kayo. Pag pumasok kayo sa mga mamahaling restaurant, kumakain kayo ng mga masasarap na buhay. Napaka-unfair naman po kung gano'n. So, okay. Meron ba kayong mga katanungan, mga vloggers? Mensahe niyo po kay Bibi Sara, lalo na aping-api po siya ngayon. Tulad ng sinabi ni Tatay Digong, alam niya na kayang-kayang harapin ang kanyang anak. Dahil alam daw niya, anak niya yan eh. Pero ang masasabi ko, Bibi Inday Sara, maraming nagmamahal sa iyo. Pero kanina, may nakausap ako na nag-donate ng t-shirt. Ayaw nilang magbabanggit ng kanilang pangalan. Okay lang daw, basta lang daw na may parating nila yung support nila kay Bibi. Pero alam ko matakot si Bibi dahil nandito tayo, sumusuporta tayo sa kanya. Kahit na wala tayong magarbong buhay, dito sa kinalalagyan natin dito sa EDSA, nakikita naman niya yung suporta ng taong bayan. Yun yung sabi ko sa kanya, be strong, mahal ka ng taong bayan, takot lang yung mga politiko dyan. Yun lang. Tanong kay naging emotional sa siya eh. Isang Bibi Sara pag-usapan. Yan ang legit. Legit na organic na supporters na rin. Mahal natin kasi ang mga Duterte dahil sa